Istorya Tagalog Horror Stories. Magandang hapon po. Ako po pala si Bernardo. 55 anyos na po at kasalukuyang naninirahan sa Cagayan. Kasama ko din po ang aking pamilya at mga apo. Ganap na po akong isang senior citizen at kapiling ko po ang mga apo ko sa tuhod. Ito po ay sarili kong karanasan nang makasama ko ang berdugong pari na tawagin na lang po natin sa pangalang Father Apostol. Nampuksain po niya at gapihin nito ang mga aswang na naengkwentro namin noong nagsagawa kami ng misyon kasama ang mga misyonaryo sa lalawigan ng Sierra Madre para po sana maghatid ng banal na salita ng Diyos. Dati po akong misyonaryo sa aming lugar noong aking kabataan. Nakakasama ko din ang ilang mga banyagang misyonaryo na halos marunong nang magsalita ng Tagalog. Naganap po ang pangyayaring ito, ilang dekada na rin ang nakakalipas at nasa edad pa lang ako noon ng 19 anyos. Lumaki po ako sa relihiyosong pamilya dahil naninilbihan ng aking mga magulang sa aming kapilya at sa simbahang Katolika. Madalas din noon nagkakaroon ng prayer meeting sa aming tahanan na pinangungunahan ng isang butihing pastor. Dahil sa kinamulatan kong pamilya ay naging malapit ako sa Poong Lumikha at tila naging tahanan ko na ang kapilya at simbahan sa aming lugar dahil palagi na lang akong nagsisimba tuwing may misa at kasama ang aking mga magulang. Naranasan ko rin na maging sakristan noong nag-aaral pa ako at lumalahok po ako tuwing nagmimisa ang pari para ibalita ang banal na kasulatan ng Diyos sa lumang tipan. Nang makapagtapos ako ng sekundarya ay tumutulong na po ako sa ilang mga gawain sa aming kapilya noong sumapit po ang aming bakasyon. Hanggang dumating sa punto na may dumating na mga misyonaryo sa aming lugar na halos mga banyaga. May mga kasama din silang kapwa namin Pilipino na pinangungunahan ni Father Apostol. Napag-alaman ko rin po na matalik noon na kaibigan ng aking mga magulang si Father Apostol. Hindi lang pagtuturo ng salita ng Diyos ang ginagawa ng pari at mga misyonaryo sa mga bata. Bagkus nagsasagawa din sila ng mga bagay-bagay para palawakin po ang kaisipan ng mga bata. Tulad na lang ng pag-awit ng may kaugnayan sa Biblia. At nagtuturo din sila na bumasa at sumulat ang mga bata. Gumagawa din sila ng mga aktibidad tulad ng mga palarong pambata. Namamahagi din sila ng mga kagamitan tulad din po ng mga kwaderno, lapis, laruan at tsinelas bilang handog sa mga paslit. Ganoon ang gawain ng mga misyonaryo at nililibot nila ang buong sakop ng mga lalawigan sa buong Pilipinas. Kahit nga po liblib na baryo ay pinupuntahan nila para ipalaganap ang kasulatan ng Diyos. El Salvador, pagkatapos ng misyon ng mga misyonaryo sa ating lugar ay sunod nilang pupuntahan ang lalawigan ng Sierra Madre. Sasamahan ko yung mga banyagang misyonaryo dahil kailangan nila ng gabay ng isang pare. Magsasagawa din ako ng misa doon at napag-alaman ko kasi na liblib na lugar sa bulubundukin ng Sierra Madre ang kanilang misyon. Wika ni Father Apostol sa aking mga magulang. Nadinig ko naman ang kanilang pinag-uusapan noon dahil malapit lang po ako sa kanila habang abala ang misyonaryo sa pagtuturo sa mga bata. Habang tapos na rin noon magsagawa ng misa si Father Apostol sa aming kapilya. Sinabi din ni Father Apostol sa aking mga magulang na kung nais ko daw na maging bahagi sa magaganap na misyon nila sa Sierra Madre dahil tutungo sila kasama ang mga banyagang misyonaryo.
dahil alam ni Father Apostol na malapit ang aming pamilya sa tahanan ng Panginoon. Dahil araw naman ang aming bakasyon at katatapos ko lang makapag-graduate sa sekundarya, pumayag naman sina mama at papa na sumama ako sa pari na aming parokya. Umayo naman sa akin ang naging sagot ng aking mga magulang dahil nais ko talagang sumama kay Father Apostol. Tinanong ni Nanay Sylvia ang kaibigan nitong pari kung saan sa Sierra Madre magaganap ang kanilang misyon, na agad namang sinagot ng pari at sinabing sa liblib na bulubunduki ng Sierra Madre magaganap ang misyon na kung saan naninirahan ng mga native na katutubo. Alam kasi ni Nanay Sylvia at Tatay Salvador na hindi siblisado ang nasabing lugar dahil malayo ito sa kabihasnan at ilang kilometro pa ang lalakarin bago marating ang pinamamahayan ng mga katutubo. Father Apostol, bakit kailangan mo pang sumama sa mga banyagang misyonaryo? Di ba kasama naman nila ang ilang Pilipinong misyonaryo? At sasamahan naman sila ng mga tour guide patungo sa kanilang destinasyon para sa kanilang misyon. Tanong naman ni Tatay Salvador sa kaibigan nitong pari. Salvador, may malalim akong dahilan kung bakit ako sasama sa kanila bukod sa gagawin kong misa. Sagot naman ni Father Apostol na labis na ipinagtataka ng aking ama. Dumating na rin sa punto na pinag-uusapan na nila ang isang pastor na si Pastor Baltasar, ang nakababatang kapatid ni Father Apostol. Biglado kasi itong naglaho na parang bula noong nakaraang taon nang minsang dumayo ito sa isang liblib na baryo sa Sierra Madre kasama ang ilang naglilingkod sa Panginoon para magturo ng banal na kasulatan ng Diyos sa mga pamilya na katutubo na naninirahan sa bulubunduking lugar. Hindi lang si Pastor Baltasar ang nawawala, pati na rin ang mga kasamahan nito. Hinahanap na rin sila ng mga kamag-anakan nila, ngunit hindi sila nakita. Wala ni isang bakas na naiwan sa kanila. Noong mga panahong nawawala si Pastor Baltasar, ay nasa Kalakhang, Maynila si Father Apostol. Hindi rin makauwi kaagad ang pari sa Cagayan dahil nadistino ito sa Maynila. Dahil ilang araw at linggo nang nawawala ang kapatid ni Father Apostol, naisipan na ng pari na bumalik na ito sa sariling lugar na pinagmulan at dito sa aming parokya nagpadestino at hindi na muling bumalik pa sa Maynila. Sa kapilya rin natutulog ang mga dayuhang misyonaryo at inaasikaso naman sila ng aming punong kapitan para sa kanilang pangangailangan tulad ng mahihiga ang mga kumot at unan. 2 araw kasi ang naging misyon ng mga misyonaryo sa aming lugar. Sumapit ang pangalawang araw na kung saan natapos na nila ang mga aktibidad sa aming lugar at naturuan ng mga bata, ay muling nag-impake ng kanilang mga gamit ang mga misyonaryo para sa panibago nilang misyon na magaganap sa Sierra Madre kasama ako at si Father Apostol. Tapos na rin ako makapag-impake dahil sinabi naman sa akin ng pari ang nakatalagang araw. Tanging pamalit na damit lamang ang aking inilagay sa aking bag. Libre naman din ako sa pagkain kasama ang mga misyonaryo at si Father. Bernardo anak, kunin mo itong medalyon. Makakatulong ito para huwag kang lapitan ng masasamang elemento. Pangontra at panlaban din ito sa mga kulam at aswang. Hindi rin ako nakakasiguro na ligtas ang lugar na inyong pupuntahan lalo na't liblib ito. Wika sa akin ng aking ama na hindi maiwasang mag-alala pati ang aking inay. Ibinigay niya sa akin ang medalyong iyon na may 7 arkanghel na dating pagmamay-ari ng aking namayapang lola. Hindi lang po basta-basta medalyon ang ibinigay sa akin ng aking ama at ina dahil isa din itong agimat. Nilagyan din ito ng bertud at sagradong orasyon ng namayapa kong lola at palagi ding busog sa mga dasal.
Agad ko namang isinuot ang medalyon at itinago sa loob ng aking damit para hindi umago ng pansin sa ibang tao. Matapos mag-impake ng kani-kanilang mga gamit ang mga misyonaryo, dumating na rin si Father Apostol na galing parokya at bitbit nito ang kanyang parihabang bag. Nagmamadali na rin akong tumungo sa kapilya dahil naroon sa labas ng kapilya nakaparada ang inarkilang jeep patungong Sierra Madre. Ako rin ang pinakabata sa aming grupo na magaganap na misyon at nasasabik na akong makapunta sa aming destinasyon. May mga kasama din kaming tour guide na kabisado ang nasabing lalawigan at sila din ang magbubuhat ng kagamitan ng mga misyonaryo na naglalaman ng mga ipamimigay na gamit sa mga batang katutubo. Nang makasampa kami ng sasakyan, agad namang pinaandar ng driver ang makina at marahang pinatakbo palabas ng aming baryo. Ilang oras din ang aming naging biyahe bago marating noon ang lalawigan ng Sierra Madre. Dumaan din kami sa kalsadang malulubak na natataniman ng matatayog na puno ang magkabilang gilid ng nasabing kalsada patungo sa huli naming destinasyon sa bukana ng kagubatan, dahil aakyat pa kami ng kabundukan kung saan naninirahan ang mga native na katutubo. Sinabi ng tour guide kay Padre Apostol na nandito na kami sa bukana ng kagubatan. Sabay sabi sa driver ng jeep na ihinto na ang sasakyan. Dahil arkilado naman ang jeep ng ilang araw at sagot na din namin ang kanyang makakain, ay sumama na rin ang driver na umakyat ng kabundukan dahil ayaw nitong maiwan mag-isa sa jeep sa bukana ng kagubatan. Magkasama kaming tinahak ang bukana ng kagubatan na kung saan matarik ang aming daraanan. Habang binabagtas namin ang kakahuyan ay binibigyan naman kami ng daan ng ilang tour guide na tumatabas ng matataas na talahib na nakaharang sa aming dinaraanan. May dala namang mapa ng Sierra Madre ang ilang Pinoy na misyonaryo upang makasiguro na hindi kami maliligaw sa aming pupuntahan at sa tulong na din ng kompas para ituro ang tamang landas. At nang makarating kami sa pinakapusod ng kagubatan kung saan nakakita kami ng makitid na kalsada na halatang may mga naninirahan talaga sa kabundukan. Binaybay namin ang makipot na daan hanggang sa makasalubong namin ang isang lalaking may pasan-pasan na sako na naglalaman ng mga ubod ng kawayan. Tinanong ni Padre Apostol ang lalaki kung ilang sityo ang nakatirik sa nasabing kabundukan at sinabi naman po ng lalaki na may 3 sityo sa magkakaibang bahagi ng kabundukan. Ngunit nagwika ulit ang lalaki na may bagong tayong sityo sa tugatog ng kabundukan na kung saan nananahan ang mga dayuhang katutubo na galing sa ibang lupalop ng Kabisayaan noong mga nakalipas lang na taon. Nagwika muli ang lalaki na kung maaari, iwasan namin ang nasabing sityo na nakatirik sa tugatog dahil nababalot daw ito ng kababalaghan at misteryo. Ginoo, matanong kita, may natatandaan ka ba na grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na pinangungunahan ng isang pastor na umakyat sa kabundukang ito noong nakaraang taon lang? Tanong ni Father Apostol sa lalaki. Tumango naman ang lalaki at sinabing nagawi nga sa kanilang lugar ang pastor at tinuruan sila at pinangaralan tungkol sa banal na salita ng Diyos. Pinuntahan doon ng pastor ang 3 sityo sa kabundukan. Ngunit nang nalaman ng pastor na may katutubong naninirahan sa tugatog ay pinuntahan niya ito. Sinabi rin ng lalaki na hindi raw niya alam kung nakababa ng tugatog ang grupo ni pastor dahil hindi nila napansin ang pagbaba ng mga ito sa kabundukan na labis nilang ipinagtaka. Malawak at mataas din ang nasabing kabundukan kaya't mahirap ding mapuntahan ang tugatog. Higit sa lahat ay nababalutan ng makakapal na hamog ang tugatog tuwing umaga at dapit hapon.
Nagulat na lang po ako nang sabihin ni Father Apostol na ang una naming pupuntahan ay ang tughatog ng kabundukan na labis namang ikinabigla ng mga misyonaryo. Nagtataka ang mga misyonaryo kung bakit ang pinakahuling sitio ang aming pupuntahan kahit binalaan na kami ng lalaki na puno ng misteryo ang nasabing tugatog. Ginoo, ako pala si Father Apostol. Kapatid ako ng pastor na pumunta dito sa inyong lugar noong nakaraang taon. Alam mo bang mahigit 1 taon nang nawawala ang aking kapatid at nasisiguro kong nandirito lang siya sa kabundukan na ito, Ginoo. Maaari mo bang ituro sa amin ng mabilis na daan patungo sa tugatog? Pagpapakilala ni Father Apostol at nakiusap ito sa lalaki na tulungan kaming makapunta sa bukana ng tugatog sa kabundukan. Tumanggi naman ang lalaki sa pakiusap ni Father dahil mapanganib daw sa nasabing lugar at baka ikapahamak pa namin iyon. Ngunit nagpumilit pa rin ang pari at nag-alok ng malaking halaga upang tulungan kami. Subalit ayaw talaga ng lalaki na kami ay samahan. Pasensya na, Father Apostol. Aanhin ko naman ang perang inaalok mo kung hindi naman ako makakabalik pa ng buhay sa aking pamilya. Father, delikado talagang pumunta sa lugar na iyon. Lahat kami ng mga katutubong naninirahan dito sa kabundukan ay iniiwasan ng lugar na iyon. Sagot naman ng lalaki at mababaka sa mukha nito ang takot. Nabanggit pa nga ng lalaki na lahat ng mga pamilyang naninirahan sa bawat sityo ay may mga pangontra at panlaban sa mga elemento at nilalang na hindi naman mailarawan nito kung anong klaseng nilalang ba ang naninirahan sa tugatog. Dahil tinanggihan ng lalaki ang alok ni Father Apostol ay wala nang nagawa pa ang pari. Hindi rin sang-ayon ng mga misyonaryo sa gustong mangyari ni Father Apostol. Naisip ko tuloy noon na hindi naman pag-aalay misa ang nais gawin ng pari, kundi ang personal nitong kagustuhan na makita at mahanap ang kanyang kapatid. Dahil nasa harapan na namin ng lalaki, ang kanilang sityo na ang una naming pinuntahan. At nang makarating kami sa kanilang sityo, ay kakaunti lang ang mga pamilyang naninirahan doon at kakaunti din ang batang katutubo. Sinimulan na rin ng mga misyonaryo ang kanilang misyon na turuan ang ilang mga bata kung paano manalangin, magbasa at sumulat, pati na rin ang sumayaw gamit ang himig ng awiting makadiyos. Pinaghanda kami ng mga katutubo ng mga pagkain tulad ng mga nilagang saba at kamote. Payak lang po ang kanilang pamumuhay at umaasa lang sila sa kanilang mga pananim at mga alagang mga hayop. Kinagabihan, habang natutulog ang mga katutubo at nagpapahinga na din ang mga misyonaryo kasama ako sa isang bangkanting kubo, ay napansin ko na tila masinsina na kinakausap ng pari ang mga kasama naming tour guide, pati na din ang driver ng nasabing jeep. Mukhang mahalaga ang sinasabi sa kanila ni Father Apostol na halatang may kaugnayan ito sa paghahanap sa kanyang kapatid, dahil kailangan pa nilang lumayo sa kubo para mag-usap-usap. Matapos sila kausapin ni Father, ay mabilis na naglakad ang pare patungo sa kanyang tutuluyang kubo na pinagamit sa kanya ng mga katutubo. Palihim po akong pumunta sa likuran ng kubo ni Father Apostol at mariin na sumilip sa siwang ng dingding. Nang mailapat ko ang aking kaliwang mata sa butas ng dingding, malino ko pong nasisilayan na kinuha ni Father Apostol sa kanyang bag ang isang punyal na gawa sa tanso at itinago po niya ito sa loob ng kanyang puting abito. Bukod sa tansong punyal na may hugis krus, ay muli nitong kinuha ang isang medalyon na katulad sa suot ko, ang agimat ng 7 arkanghel. Dumating na rin sa punto na kinuha pa nito sa parehaba niyang bag ang isang matalas na karet na ginagamit sa
panggagapas ng tubo at isinasabit sa kanyang baywang dahil mayroon din itong taguan. Umuusal ng taimtim na dasal si Father Apostol bago ito lumabas ng kanyang kubo at tumungo sa mga kasamahan naming tour guide at driver ng jeep na halatang pupuntahan nila ang tugatog. Sumagi tuloy sa isip ko na baka binayaran sila ng pare para samahan siya. Mayroon ding mga itak na dala ang mga tour guide. Dahil nahihiwagaan ako sa tunay na pagkatao ni Father Apostol, lalo na't matalik na kaibigan nito ng aking mga magulang. Naisip kong palihim silang sundan sa kanilang pupuntahan. Hindi naman namalayan ang kanilang pag-alis dahil natutulog na ang mga katutubo at mga misyonaryo dahil napagod na ang mga ito sa mga aktibidad na ginawa nila kanina, habang ako naman ay walang ginawa kundi ang ibahagi o ibigay sa mga bata ang mga bagong gamit na regalo sa kanila ng mga banyagang misyonaryo. Habang sinusundan ko sila sa hindi kalayuan, ay nadidinig ko ang tibok ng aking puso sa labis na kaba. Hindi ko rin alam kung ano ang kahihinatnan ng pagbuntot ko sa kanila ng mga panahong iyon. Tanging ingay ng mga kuliglig ang aking nadidinig at nagsisilbi namang palamuti sa kakahuyan ng mga nagsisili para ng mga kulisap. Nadidinig ko rin ang huni ng mga kuwago at ilan pang mga ibong panggabi na nagbibigay kilabot sa aking pagkatao. Halos mahigit 3 oras na din akong palihim na bumubuntot sa kanila na hindi alam kung saan talaga ang kanilang paroroonan dahil napakalawak po ng kabundukan. Umakyat pa nga sila sa pinakamatarik na lupa habang nakakapit sa mga nagsasayawang baging sa matatayog na mga puno. Habang pataas ng pataas kami sa kabundukan ay bigla na lang uminit ang suot kong medalyon at tila kumikisla po ito. Naisip ko noon na baka isa itong babala sa akin ng mga medalyon na may masamang elemento at nilalang na malapit po sa akin. Hindi ko na lang po pinansin ang biglaang pag-init ng medalyon at nanatiling nakabaling ang aking mga mata kay Father Apostol at baka bigla na lang maglaho siya sa aking paningin dahilan para maligaw ako sa malawak na kabundukan. Ilang minuto pa na nakabuntot ako sa kanila. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng panahon na halatang nasa pinakatuktok na kami ng kabundukan. Ngunit mas lalo namang uminit ang suot kong medalyon na parang napapaso ang aking balat. Nabulalas na lang ako nang lumuhod silang lahat sa mayabong na talahiban at nakatuon ang kanilang paningin sa harapan na halatang nakakita sila ng kung anong mga bagay. Napapansin ko rin na nagiging maingat ang bawat pagkilos ni Father Apostol at sumisenyas ito sa mga kasamahan niya na para bang huwag lumikha ng ingay. Dumating na rin sa punto na muli silang kumilos at marahang naglakad papasok sa mga nakahilerang mga puno. Muli ko po silang sinundan at napatigil na lang ako sa kanilang pinagkublian kanina dahil malinaw kong nasisilayan ang ilang maliliit na kubo na napapalibutan ng mga nakapatayong kawayan at sa dulo naman ng kawayan ay may mga nakatusok at nakasabit na kalansay ng mga tao habang may malaking sulo sa kalagitnaan ng mga kubo. Ngunit ang labis ko pong ipinagtaka dahil ang mga tao na nagkukumpulan sa gilid ng apoy ay hindi ordinaryong mga tao. Hindi ko rin alam kung bakit mga halimaw ang nakikita ko. Siguro ginagabayan ako ng agimat ng 7 arkanghel. Nagulantang na lang ako nang salakayin mag-isa ni Father Apostol ang mga nagkukumpulang katutubo sa gilid ng sulo na masasabi ko na angkan sila ng mga aswang. Dahil nakikita ng aking mga mata ang tunay nilang mga anyo. Siguro ganun din ang nakikita ng pari sa mga katutubong naninirahan sa tugatog ng kabundukan.
Nabulabog naman ang mga katutubong aswang nang biglang tumilapon ang pugot na ulo ng isang kasamahan nila sa lupa nang haribasin ito ni Father Apostol ng matalas nitong karet, at sa kaliwang kamay naman niya ay hawak niya ang tansong punyal na krus. Hindi naman inaasahan ng mga katutubong aswang ang biglaang pagsulpot ni Father Apostol, dahilan para malagasan sila ng kalahi na ikinauwi sa brutal na kamatayan. Walang tigil na inatake ni Father Apostol ang mga katutubong aswang at malakas nitong itinarak ang matulis na tansong punyal sa katawan ng mga aswang na nalalapitan niya upang patayin. Hindi ko po lubos maisip na hindi lang basta-basta pari si Father, bagkus para itong isang mandirigmang berdugong pari na walang kinatatakutan. Nagpatuloy ito sa pakikipaglaban sa mga katutubong aswang at dumating na rin sa punto na tuluyan na ngang nagpalit anyo ang mga ito bilang mga halimaw, dahilan para mabahala ang mga kasamahan ng pari na palihim na nagmamasid. Nag-umpisa na rin kumilos ang mga tour guide at ang driver ng jeep na kalabanin ang aswang dahil nasaksihan nila ang pagkapalit ng anyo ng mga ito. Noong una ay nagulat din sila nang paslangin ni Father Apostol ang mga katutubo dahil wala naman silang kakayahan na makita ang totoong anyo ng mga katutubo. Kahit na natatakot ako noon, ay hindi ko pa rin maiwasan na humanga sa katapangan ni Father Apostol dahil hinarap nito ng walang bahid na takot ang mga katutubong aswang na hindi umaasa sa tulong ng mga kasamahan niya. Malino ko pong nasilayan kung paano pumilandit ang napakaraming dugo sa lupa. Humihiwalay din ang bawat parte ng katawan ng mga halimaw tuwing lalapat sa kanila ang matalas na karet ni Father Apostol. Hindi naman maiwasan na masugatan ng mga tour guide at ang driver ng jeep na kalabanin ang mga aswang dahil matatalas ang kanilang mga kuko at ngipin. Hindi rin sila dalubhasa sa pakikipaglaban at mababakas din sa kanilang mga mukha ang kaunting kaba at takot. At dahil kakaunti lang ang katutubong aswang at hindi nila inaasahan ang biglang pagsalakay ni Father Apostol, ay nalupig silang lahat na halos ang iilan sa kanila ay napugutan ng mga ulo. Nagtagumpay din ang pare na paslangin ang lahat ng mga katutubong aswang at sa tulong na din ng mga kasamahan namin na halos magigiting din ng mga sandaling iyon dahil nagawa nilang harapin ang mga halimaw. Matapos nilang mapaslang ang mga katutubong aswang, ay dinala nila ang mga bangkay sa malaking sulo upang sunugin ang katawan, kasama na din ang pugot na ulo. Nang matupok ang bangkay ng mga katutubong aswang, ay nagulat na lang ako nang tawagin ni Father Apostol ang aking pangalan habang nagkukubli ako malapit sa pinangyarihan ng madugong labanan. Kanina pa pala alam ni Father na sinundan ko sila dahil naramdaman nito ang aura ng suot kong medalyon na halatang matalas ang pakiramdam nito. Ginalugad ni Father Apostol ang loob ng mga kubo at natagpuan nito ang kagamitan ng kanyang kapatid na pastor. Tulad na lang ng makalumang Biblia na agad naman itong nakilatis dahil may lagda ito ng pastor. Pinagtulungan namin noon na ibaba ang mga kalansay na nakatusok sa bilog na kawayan at ibinaon namin sila sa lupa para bigyan ng maayos na himlayan. Dahil alam ni Father Apostol na isa ang pastor sa mga kalansay na nakatusok sa bilog na kawayan. Kinuha lahat ng pare ang mga kagamitan ng kanyang namatay na kapatid sa kamay ng mga katutubong aswang para iuwi pabalik namin sa Cagayan. Pagkatapos ng aming misyon sa Sierra Madre, pinagsabihan din ako ni Father Apostol na huwag kong ipagsasabi sa iba ang aking nasaksihan, pati na rin ang iba pa naming kasamahan na sangkot sa naganap na madugong patayan. Madaling araw nang lisanin namin ang tugatog at halos malapit nang sumapit ang bukang liwayway,
nang makabalik kami sa unang sityo na aming pinuntahan na kung saan naroroon ang mga misyonaryo. Buti na lang at wala pa ni isang gising sa kanila, kaya't naging lihim ang pangyayaring iyon. Nagawa pa nga noon na makapagpalit ang damit ni Father Apostol at ang mga kasamahan nito dahil puno ng bahid ng dugo ang kanilang mga kasuotan, lalo na ang puting abito ng magiting na pari. Kinabukasan ay natapos na din ang huling aktibidad namin sa unang sityo at tumungo na kami sa pangalawang sityo para doon gawin ang misyon ng mga misyonaryo at isagawa ang pagmimisa ni Father Apostol sa mga native na katutubo. Sa mga sumunod pang mga araw ay nakahinga na lang ako ng maluwag dahil ang huling sityo na lang ang aming pupuntahan at muli na kaming babalik sa aming lugar sa Cagayan. Nang matapos ang kalahatang misyon ay hindi naman nalaman ng mga katutubo sa tatlong naninirahan sa mga sityo na patay na ang mga katutubong aswang na naninirahan sa tugatog ng kabundukan. Inilihim ito ni Father Apostol para na rin sa ikabubuti ng kalahatan. Kahit na nakakaramdam ako noon ng sindak sa pagsama ko sa naganap na misyon ng mga misyonaryo, ay agad naman itong naglaho dahil sa labis na paghanga ko po kay Father Apostol. Sinabihan din ako ni Father na alagaan ko ang medalyon dahil ito raw ang magiging pananggalang ko sa panganib at magbibigay ng pambihirang lakas sa takdang panahon. Nabanggit din ni Father Apostol na oras na ibinigay ni Nanay Sylvia ang agimat ng 7 arkanghel sa akin ay tuluyan ng pagmamay-ari ko na ito bilang pamana ng aking butihing mga magulang at lalo na po ng aking ina. Si Father Apostol na din ang naging huwaran at ang iniidolo kong magiting na pari. Palagi na din akong lumalahok sa mga aktibidades sa aming simbahan para lalo po ako maging malapit sa mandirigma at berdugong pari na naninilbihan sa aming parokya. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.